Oras sa buong Pilipinas, alas 7:36 ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. Jose Advincula para sa nalalapit na funeral rites ni Pope Francis. Si Cardinal David ang presidente ng CBCP at si Cardinal Advincula naman ang Arsobispo ng Maynila ay kabilang sa mga opisyal ng Simbahang Katolika mula sa Pilipinas na makikiisa sa huling misa para kay Pope Francis. Si Cardinal Luis Antonio Tagle naman na matagal nang nakatalaga sa Vatican ay inaasahan ding dadalo sa seremonya. Samantala mga ka-vibes, kaninang madaling araw, ang mga kabaong o ang kabaong ni Pope Francis ay isinara na at sinelyuhan sa pribadong seremonya sa St. Peter's Basilica kaninang alas 2 po yan ng madaling araw oras dito sa Pilipinas. Pinangunahan ni Cardinal Kevin Farrell Camarlengo of the Holy Roman Church ang rito ng pagseselyo. Isinama sa loob ng kabaong ang rogito na naglalaman ng talambuhay at naging kasaysayan ng paglilingkod ni Pope Francis at ilang coin medallion, tanda ng bawat taon ng kanyang panunungkulan. Mula sa tradisyonal na tatlong patong na cypress, lead at oak, hiniling ng yumaong leader na ilagay ang labi sa kahoy na nababalutan ng zinc. Samantala mga ka-vibes, nilinaw ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David nitong Martes na walang tiyak na mga kandidato sa conclave na isinasagawa kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis o isasagawa kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis. Sinabi ni David na iba ang paraan ng pagpili ng bagong pinuno ng Simbahang Katolika sa government politics dahil ang paghahanap daw para sa susunod na papa ay hindi maituturing na halalan kundi isang retreat para sa cardinal electors dahil ito ang panahon ng taos-pusong pananalangin at pagninilay sa tulong ng banal na espiritu. Sinabi rin ng Caloocan Prelate na walang maghahangad na maging isang papa dahil sa malaking responsibilidad kaakibat ng pamumuno sa buong Simbahang Katolika, lalo na ang pamumuno sa mahigit 1 bilyong Katoliko sa buong mundo. Kasabay nito, umupila po ang CBCP head sa taong bayan na magkaisa sa panalangin lalo na kapag sinimulan na ng mga kardinal ang conclave na gaganapin sa susunod na 15 hanggang 20 araw mula sa pagpanaw ni Pope Francis kung saan sila maghahalal ng kapalit nito. Nananawagan din si David sa publiko na iwasan ang pamamahagi ng hindi beripikadong impormasyon upang maiwasan ang misinformation lalo na sa mahahalagang mga issue. Mayroong 3 cardinal electors ang Pilipinas at kabilang sa mga ito ay sina CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David, Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula at Cardinal Luis Antonio Tagle na kasalukuyang Pro-Prefect ng Dicastery for Evangelization. Sa ibang balita naman mga ka-vibes, ang China po ay nilinaw na wala silang interes makialam sa eleksyon dito sa Pilipinas. Pinabulaanan nga ng bansang China ang umano'y kanilang interes at pakikialam sa paparating na midterm election sa Mayo 2025 dito sa Pilipinas. Sa press conference noong Huwebes, Abril 24, iginiit ng Chinese Foreign Minister spokesperson na si Guo Jiakun na wala umanong pakay ang China na makialam sa domestic affairs ng ibang bansa. Matatanda ang noong Huwebes din, Abril 24, nang igiit ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya sa Senate hearing na may ilang grupo umano ng Chinese na nasa bansa upang makialam sa paparating na eleksyon. Batay sa naturang investigasyon ng Senado, lumalabas umanong ang China ang nasa likod ng ilang troll farms na nagpapalaganap daw ng mga malisyosong impormasyon na konektado sa mga kandidato sa midterm election. Sa iba pang mga balita ka-vibe, si Senador Francis Tolentino ibinulgar ang hinggil sa umano'y troll farm operations nga ng China laban sa Pilipinas. Ibinulgar ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang umano'y troll farm operations na pinondohan daw ng gobyerno ng China na naglalayong siraan ang mga personalidad na anti-China, gobyerno ng Pilipinas at ang mismong bansa. Sa pagdinig ng Senado ng Special Committee on Admiralty and Maritime Zones, nagpresenta si Tolentino ng
isang kontrata na umano'y nag-uugnay sa Chinese Embassy at isang local PR firm na may petsang August 2023. Ayon na sa senador, binayaran umano ng China o ng Chinese Embassy ang nasabing local PR firm ng nagkakahalagang 930,000 pesos para sa deployment ng mga keyboard warriors na naatasang magpakalat ng disinformation at manipulahin ang public discourse. Sinabi ng senador na ang mga troll na nag-ooperate sa ilalim ng mga fake identities sa mga social media platforms tulad ng Facebook ay nagpapanggap bilang mga ordinaryong Pilipino, estudyante at mga profesional upang magmukhang kapani-paniwala. Ang mga account na ito ay iniulat na nag-post na nilalaman ang pabor sa China at kritikal sa mga patakaran ng Pilipinas, lalo na ang tungkol sa West Philippine Sea at kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Binanggit din ni Tolentino ang mga online attacks na nagtatarget kay 2nd District Surigao del Norte Representative Ace Barbers na dati nang naglabas ng mga pahayag na kritikal sa mga aktibidad ng China sa mga karagatan ng Pilipinas. Nagbabala si Tolentino na ang operasyon ay isang disturbing foreign interference sa mga usapin ng Pilipinas at hinihimok ang pagbabantay ng publiko. Balitang eleksyon pa rin tayo mga ka-vibes. Ang COMELEC po ay kinansila ang registration ng PBBM party list. Kinansila nga ng Commission on Election o COMELEC ang pagpaparehistro ng Pilipinas Babangon Muli o PBBM bilang isang party list organization dahil sa umano'y misrepresentation. Sa 10 pahinang ruling nito, kinansila ng COMELEC 2nd Division ang pagpaparehistro ng PBBM party list matapos malaman na wala sa 10 nominado nito ang nagmula sa Region 4A, ang rehiyong kinakatawan nito. Kaugnay nito, gumawa rin umano ng ang nasabing party list ng untruthful statements na nagpatiyak ng pagkansila ng pagpaparehistro nito. Ang desisyon na ito ay bilang tugon sa petisyon ng abogadong si Jess Christian Ramirez na inakusahan ang grupo ng maling representasyon sa sarili bilang isang regional political party na kumakatawan sa Calabarzon habang eksklusibong naglalagay ng mga nominado sa labas ng rehiyon. Inakusahan din ni Ramirez ang grupo ng maling pagmumungkahi ng pakikipag-ugnayan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil nasa division level ang ruling, maaari pa ring iapila ng grupo ang desisyon sa pamamagitan ng paghahain ng motion for reconsideration sa COMELEC and Bank. Samantala mga ka-vibes, pumalo na po sa 30 ang umano'y kumpirmadong election-related incidents ayon yan sa Philippine National Police o PNP. Nanguna ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM sa mga rehiyon sa bansa na may kaso ng election-related incidents na may 8 insidente. Sumunod ang Cordillera Administrative Region o CAR na may 6 na kaso at Zamboanga Peninsula na may 3 datos. Habang tig-iisang kaso naman ang naitala sa rehiyon ng Ilocos, Central Luzon, Eastern Visayas, Davao Region at Soc-Sargen. Patuloy din umano ang kumpirma ng PNP sa hinihinalang 8 election-related incidents mula naman sa Cagayan Valley, Bicol at Calabarzon Region. Batay sa kanilang ulat noong Huwebes, Abril 24, 22 sa 30 insidente ay itinuturing nilang violent habang 8 naman ang non-violent. Samantala, inihayag din ng PNP na bumaba umano ang areas of concern sa bansa sa paparating na midterm elections ngayong 2025 kumpara noong 2019 at 2022 elections. At yan mga vibes ang mga balitang dapat nyong malaman ngayong umaga. Ugaling nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express.